Matapos nating makunang pahayag paliwanag si Mayor Antonio Bagasaw ng LGU Bayumbong kaugnay naman sa naganap na rally protesta sa isyu ng hindi pagbibigay ng Christmas bonus sa mga COS job orders nito, muling iginiit na si Vice Mayor Dudong Cabawatan ang itinuturong dahilan ng pagkaantala nito dahil kailangan daw ang kanyang pirma. Sa naging pahayag naman ni Vice Mayor Cabawatan, sinabi nito na matagal na nilang naaprubahan ang ordinansa para mag-allocate ng budget bonus para sa mga job orders. At kaugnay nito, hinihingi din ni Vice Mayor Cabawatan at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan members sa listahan ng mga job orders, subalit hanggang sa ngayon ay wala pa namang inilalabas si Mayor Bagasaw. Umagang kay kanda po sa ating mga kababayan ng Bayumbongueños. Narito po kami para ipaliwanag po namin patungkol po sa nangyaring naganap na rally noong Thursday. Patungkol po sa appropriation ordinance na apruban ng Sangguniang Bayan. Ako po ay si Vice Mayor Cabawatan na very willing po akong pupirma doon sa appropriation ordinance because the members has an agreement that we approve it in principle and majority agrees na the mayor should comply to submit to us the list of names of 280 job orders for transparency. And I am challenging the mayor, if you really love and care the job orders, kahit magharap-harap po tayo, pipirmahan ko po sa harapan mo, bigyan mo kami ng kopya ng list of names. Yan lang po, kasimpleng kahilingan ng Sangguniang Bayan. Kami po ay gumagawa ng batas na parang hilingin lang sa executive branch itong list of names. Ano pong mawawala po dyan kung kami ay bibigyan nila ng kopya? Maraming salamat po. Gusto ko po, para mapatunayan po ng aking sinasabi, naririto ang mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan para ipaliwanag to attest that I am telling the truth. We have with us Honorable Priscilla Marcos. Okay. Maraming salamat, Vice Mayor Ramon Dudong Cabawatan. Isa pong mapagpalang umaga sa ating mga listeners at mga supporters po ng radyo natin. A blessed Sunday to everyone. Ito po ang inyong konsehal, Presi Ong Marcos. Nais ko lang din pong magbigay ng aking pahayag at ang aking sagot sa nangyaring rally noong Huwebes, December 26, 2024. Dahil nakalagay po ang mga pangalan namin sa tarpaulin na sinasabi, tinatanong ng mga JO at ng mga COS na bakit daw hindi namin pinirmahan yung appropriation ordinance. Mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo, hindi ko po sinabi during our special session na hindi po ako pipirma. Ang aking pong sinabi, ang aking manifestation during the special session, sinabi ko po na ako po, ia-affix ko po ang aking signature. O sa madaling salita, pipirma po ako once the list of beneficiaries or the list of the names of the JOs and COS shall have been submitted to the august body. Napakasimple po ng hinihiling namin. Hindi po ba karapatan ninyo, karapatan ng taong bayan, na malaman naman po natin kung sino po yung mga tumatanggap po ng gratuity pay? Dahil isa rin po yan sa requirement na kailangang isumiti po ang mga pangalan. Bakit hiniling po namin sa Sangguniang Bayan ang mga listahan? Napakadali naman pong gawin yon. It just takes a few minutes. Bakit po? Ang head po ng HRMO ay walang iba kundi ang ating local chief executive. So, ilang sandali lang, ipiprint lang po yung mga listahan na ibigay na po sa amin during the special session. Pero ang tanong po, bakit po hindi maibigay-bigay sa amin ang listahan na yan? Sinabi po niya sa interview niya na majority rules. Yes, majority prevails. Yes, totoo po yan. But,
The minority should also be heard and should be respected. Yung hinihiling po namin, karapatan po namin yan, nahingin po. Dahil gusto po namin makita yung pangalan ng mga beneficiaries na makakatanggap po ng gratuity pay. Di po ba? Dahil yan po ay nanggagaling din sa pera po ng bayan, sa taxpayers po natin. Di po ba? So yun po, ang challenge po namin, ibigay po sa amin ang aming hiling. Dahil yun po ang napag-usapan during the special session. Wala po kaming sinabi na hindi kami pipirma. Ang sinabi po namin, bigyan nyo kami ng kopya at pag natanggap po namin ang listahan ng mga beneficiaries, immediately we will affix our signature. Maraming salamat po at sa aming mga kababayan na nagluklok po sa amin, trabaho lang po, nagtratrabaho po kami para sa inyo. Alam po ninyo yan. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating mga kababayang Bayombonggenyos. Belated Merry Christmas at Advance Happy New Year po. Maraming salamat din po sa radyo natin sa pagpapaunlak ng pagpapahayag na ito. Nais ko pong sabihin sa ating mga kababayan na ang Sangguniang Bayan o ang legislative body ay isang independent branch sa executive. Co-equal po ang dalawang opisina na ito. Kaya ang Sangguniang Bayan po ay nagtatanong kung ano ang ikabubuti, kung saan dinadala ang mga pondo ng ating mga taxpayers, ng ating business sector. Hindi po ba napakaganda kung malalaman natin kung kanino napupunta ang mga buwis natin? Napakasimple po ng aming kahilingan. Ang pagbibigay lang po ng listahan ng 280 na job order at COS para ma-justify po natin yung ordinansa natin o yung ating appropriation ordinance na ibinibigay na gratuity pay o bonus sa ating mga job order, no? Para transparent po. Kayo po ang nananawagan ng transparency. Programa po ninyo yan sa executive. Pero nasaan po ang transparency, no? So yun lang po. Simple lang po, listahan lang po ng 280 na job order at COS para ma-justify yung almost 2 million expenditure as gratuity pay sa ating mga job order at COS. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Hello po, greetings po. Ako po si SK Carlo. Isa po isa po ako sa mga pumirma sa ordinance, no. But I have my reasons, and that is because at that time akala ko po pupunta ako ng Baguio, and so para mas mapabilis ay pumirma na po ako. But I was under the impression na with the assurance na ibibigay nila. Now, last year I don't think na na binigay nila last year, but I hope na this year na ibibigay nila. No, I don't think na it's something that is complicated naman, no, para i-hold over yun kasi it was already manifested in the plenary sa special session na ibibigay nila, and a majority actually of yung Sangguniang Bayan members have already concurred with yung idea na ibibigay po ng HRMO, which is I think yung OIC nun is yung si Mayor Tony. And yun lang naman po. I don't think na it's something that is too complicated. I'm very surprised nga po that this has blown out of proportions na po eh. But I think na it won't take like 5 minutes maybe more or less to give yung listahan ng JOs. And of course, when it comes to yung legalities po, of course, wala namang provision po sa batas na kailangang ibigay yung listahan. Pero it is within yung yung legislative it is a legislative inquiry lang naman po yun eh. In aid of legislation po, so it is within yung yung rights po ng konsehal, no, kapag ang isang duly elected na councilor ay nagtanong na po for yung information na yon in aid of legislation, ay naging parte na po siya ng proseso. Per se, wala siyang provision, pero meron kang yung naging parte na yun ng proseso dahil tinanong na po ng konsehal. And hopefully maintindihan po ng lahat na na ito po ay siguro may some sort of misunderstanding, but hopefully po ay ma-produce na po yung
anong tawag doon, yung listahan para po wala na pong maging ganito. Thank you po. Ganun din po sa ating mga kasamang na taga-Bayambong. Bumabati po kami ng Happy New Year, sorry. Sa part ko po, nasabi ko na nung una, hinihiling lang po namin yung listahan. Wala po kaming sinasabi na hindi po kami pipirma. Gusto lang po namin maliwanagan ng taong bayan, no? Kasi gaya nung sinasabi ng ating mga kasama sa LGU, wala po kaming sinabi na hindi po kami pipirma, Sir Julius. Gusto lang namin maklaro. Nagpapasalamat nga kami dahil pinaunlakan mo uli kami upang sagutin yung mga katanungan sa kabila. Liliwanagin ko po, hindi po kami humihindi dun sa pagpirma. Meaning, kami ay handang pumirma base sa hinihingi namin. Ibig sabihin, dapat ibigay po nila yung mga listahan para may basehan naman kaming pumirma. Yun lang po. Magandang umaga po sa atin lahat. Naimbag nga bigat kailyan nga taga-Bayambong. Adtoy manen iti kabsatyo nga ni Konsehal Borton kas may isa nga babaon ninyo di Junta Municipal. Ket ada kami dito kayat milaeng nga palawagan iti side ni may panggap tinaaramid nga rally iti napalabas nga Huwebes panggap iti gratuity pay iti DJOs na kami apong ito nga grupo iti Sanggunian Bayan ket haan nga against DJ pinag-grant wenno pinangted iti gratuity pay kadagiti JOs no digid di daw-dawatin milang apo iti listaan dagitoy 280 nga JOs kin CSOs COS sa dito tapno ti kasta mo may no papapananada gitoy nga kwarta no intay ibase apo kasla ko maijay kongreso ada dagiti audit nga amo dagiti auditor no haan nga naimbestigan iti kongreso kasla ko maiti pinakausar iti confidential fund iti Office of the Vice President no hantay nga nadoktalan dagitoy babayin iti legislative inquiry iti kongreso kaslamat lang dito apo iti pakayarigan na dahil legislative inquiry nga araramidin iti Quadcom iti kongreso. So nga da kami dahito ikat may isang eye-opener iti ili tayo wenno pagilyan tayo nga Pilipinas nga dapat laeng nga maamuan tayo as legislator sa datayo iti darabeng na nga mangukir kadagito nga banbanag. Iso nga iti bedeng iti Sangguniang Bayan iti ili ti Bayambong ket daw-dawatin mila nga po dagiti manifesto listaan dagito yung beneficiaries iti makonko nga gratuity pay. Ngem daksangga sa tapota ay patangken damat nga hangkano nga requirement ket rebeng mi as legislators iti pagilyan tayo nga damagen dawaten dagitoy nga listahan tapno ti kasta mo tayo no sinno dagitoy beneficiaries hangkade ket dayta nga rod ti problema apo tama di damat kayat nga ited patangken met ni local chief executive nga hangkano nga requirement ket inyaman serserbi mi nga rod nga legislators anya nga iti ipalkat mi ijay ordinansa nga when no measure nga aramiden mi apo para iti gratuity pay iti JOs ita lang apo ket nambang bigat tayo amin awan ti labas na. Sagutin ko lang po yung mga sinagot ni Mayor patungkol sa kababilis daw ang Sangguniang Bayan na pumipirma sa CNA as SRI. Alam ninyo mga kababayan ko, kaya na po napag-usapan, tinaratar mo ba't datoy, di Sangguniang Bayan, adda itilistaan nga impakita da how many employees that we have in the town of Bayambong. Iso, na-approve ang data, adda tilistaan. Datoy apo iti kahit kung kit nadingig tayo decide tagay members of the Sangguniang Bayan. Akon kunana majority of them
there is a manifestation of members of the Sangguniang Bayan that we will not affix our signature if they will furnish us the copy of the 280 job orders. Apo Mayor, I am pleading to you a Christmas gift o a New Year's gift to our job orders. Kung kahit mo ang sinangot ang aduwa, iparang mo kanyak data nga listaan nga 280 job orders, sangsangom the appropriation ordinance pirma ak data with the members of this august body. Majority kami agrees among ibagbaga in aid of legislation. Bagak kanyam tipudpod no, we pass through legal process. Sa lodsodong magamindag iti kadwam kataom nga member of the Sangguniang Bayan. Tapno maipalawag damot ken ka and talk with the local finance committee. Apo Mayor, ipakpakasing New Year. If you really love and care them, submit, provide us now the list of names. I assure you, it will be a new year to our job orders. If you insist that it is not advisable na ikintanda kami, ay basol mo data, hambing nga basol, na yung bigat mo, Apo Mayor, kinkailyak ka taga-Bayumbong. To our Honorable Mayor, adda ko malang ti idawat ko king ka. Wagatentar kami iti flag raising ceremony intun Lunes ti January. Ngem, ti dawdawati kumaking ka, i-provide mo kanyami the list of names ti job order and CSO iti ili ti Bayumbong. No adda kami to ditan, Apo Mayor, oray mangi-prepare kay ti may nga lamesa, tadita kaming agpipirma. Dato nga naangay nga appropriation ordinance ti Sangguniang Bayan. Ket dato iti padawdawat ko kanyam. Datamot ikidaw ko kanyam New Year. No ay ayatem talaga ti ilim, ay ayatem dagita JO mo, iparang mo dagita JO, list of JO iti ili ti Bayumbong, Apo Mayor. Data lang ti pakaasik king ka. Tapno awan adan ti pinagkaykaysa iti pagilyan iti ili Bayumbong. Agyamanak, Apo Mayor, if you will accept my request to you. Thank you.